Morning ho sa inyong lahat. So as you can see on the screen, meron pong announcement on CLDP enrollment. Supposedly mag-start yung CLDP natin ngayong Sunday, kaya lang in-extend ho natin ang another week pa para mapunan yung kulang na mga estudyante sa CLDP, in particular CLDP 2 and 3. Kasi para mag-go yung CLDP 2 and 3, kailangan ay minimum of 5 participants. So as of today, meron pa lang pong tig-apat yung CLDP 2 at saka yung CLDP 3. So kaya kung kayo po ay interesado at nakuha nyo na po yung CLDP 1, pwede na po kayo mag-CLDP 2. Kung nakuha nyo na yung CLDP 2, pwede na kayo mag-CLDP 3. So, isa na lang po sa bawat CLDP 2 at saka 3 para tuloy-tuloy na ho. At ito ay mag-i-start na sa next Sunday. And I believe ito po ay for 10 Sundays yung pong CLDP natin. So, kailangan ho natin ito lalo na kung tayo ay involved ho sa ministry, tayo ay mga workers, kailangan ho natin yung training na ito. Okay? So, makipagkita lang po kay Ate Lenny. Si Ate Lenny, nandiyan Ate Lenny, nasa baba si Ate Lenny. Yan o. So, but you can approach kahit sino po sa mga leaders dyan na kilala nyo naman sila para interesado kayong umattend sa CLDP. Now, ito pong pag-aaralan natin sa umagang ito ay part 7 na ng chapter 21 ng Exodus. At maaaring ito pong tatalakayin natin ay parang nasa korte tayo, no? Nasa Supreme Court. Kasi yun nga po, mga batas yung ating tinatalakay dito at hindi naman natin pwedeng lampasan. And I think ito po ay napakahalaga dahil dito in-establish ng Diyos yung kanyang justice system bago pa sila pumasok sa Promised Land. So paglabas nila ng Egypt, ang mga Israelita ay nanatili for 40 years doon sa wilderness, and at Mount Sinai ay doon ipinagkaloob ng Diyos ang batas sa kanila. At ito po ay pinagkaloob ng Diyos sa kanila dahil kailangan magkaroon ng order. Kasi kung wala itong justice system, wala po itong mga patakaran na ito, magiging chaos. Gagawin ng tao kung ano ang gusto niyang gawin. Kung ano ang tingin niyang tama sa paningin niya, yun ang gagawin niya. At pagka nagkaganon ho, ay magkakagulo. Kaya ito po ay hindi lamang applicable sa isang bansa, kundi applicable din ito sa isa pong pamilya. No? Kapag sa tahanan ho ay nawalan ng patakaran ng magulang na ipinatutupad, magkakanya-kanya ang mga tao sa loob ng tahanan at magiging magulo. Ganon din ho sa loob ng simbahan at maging sa mga kumpanya, maging sa isang maliit na subdivision. Kailangan may umiiral na mga patakaran at kailangan sinusunod ng mga tao. At kailangan may mga namumuno, may mga nagpapatupad. Kasi kung hindi po ay magiging magulo ang pamilya, magiging magulo ang subdivision, magiging magulo ang community, no? So wala hong kaayusan. Kaya nakita po ng Diyos ang kahalagahan nito, kaya bago pa sila pumasok sa Promised Land, ibinigay na ng Diyos yung mga patakaran na ito. At maaring yung mababasa po natin dito ay hindi applicable sa ating pangkasalukuyang setup, pero yung principle po na nakapaloob dito ay very much applicable pa rin. Bago po ako magpatuloy, tayo ay sandaling manalangin.
Aming Amang Diyos na nasa langit, aming Yehovah, buong puso at buong pagpapakumbaba na kami ay lumalapit sa iyo sa umagang ito. At hinihiling po namin, aming Ama, na gabayan mo po kami at tulungan mo kami sa pag-aaral namin ng iyong salita. Bigyan mo po kami ng karunungan, bigyan mo po kami ng kakayahang intindihin ito, at mai-apply namin ito sa aming pangkasalukuyang kapanahonan. Tulungan mo po ang iyong lingkod na maghahatid ng iyong mga salita at maging ang aking mga kapatiran na nakikinig sa umagang ito, maging yung mga nasa kanya-kanyang tahanan. Salamat po sa pagkakataong binibigay mo sa amin na kami ay makapakinig ng iyong mga salita at mabigyan ng instructions sa iyong mga salita. Tulungan mo po kami, O Diyos, na hindi lang ito maging head knowledge para sa amin, kundi ito po ay mai-apply namin, lalong-lalo na sa oras na ito ay kailangan namin. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyo po ang kapurihan, sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. Now, Exodus chapter 21, at dito po tayo natapos nung nakaraang, pero nung Sunday, nung isa pong Sunday, sa chapter 21 at verse 27. Kaya umpisano natin sa 28. Sabi po dyan, if an ox gores a man or a woman to death, the ox is to be stoned and its flesh not eaten, but the owner of the ox will have no further liability. So, nung sila po ay nasa wilderness, wala pang farmer sa kanila. Sila ay mga herdsman, tagapag-alaga ng hayop. At itong mga hayop na dala nila ay galing pa ito sa Egypt at bit-bit nila yon. Pinadala ng Panginoon sa kanila yon para source ng kanilang pagkain and at the same time para sa kanilang pag-o-offer sa Diyos. Na makikita natin dito na ang Diyos ay hindi lamang po interesado sa human-to-human relationship and human-to-God relationship, but also yung pong relationship din natin sa mga hayop. Now, ito pong verse 28, ang sabi sa atin dito, kung meron daw pong ox, no? Na ano ba yung kumbaga sinugod, no? Sumuwag ng tao, lalaki man o babae, at namatay. Napatay nung hayop yung tao po. Yung pong hayop ay kailangan patayin. So, yun ang kaparusahan doon sa hayop. Pero hindi siya pwedeng kainin. Kahit na siya ay baka pa. At masarap ibulalo, no? Hindi siya pwedeng kainin. Pero yung pong may-ari ng baka ay wala siyang pananagutan. So, kung ako po ay may alagang baka at yung baka ko ay sinuwag kayo at namatay, wala ho akong liability. Pero yung hayop, kailangan siya ay batuhin hanggang siya'y mamatay. Now, verse 29. However, if the ox was in the habit of goring in the past, and the owner was warned but did not confine it, so that it ended up killing a man or a woman, then the ox is to be stoned and its owner too is to be put to death. So, kunyari po, ako yung may-ari ng baka at yung bakang alaga ko ay talagang kilalang nanunugod ng tao, nang susuwag ng tao. At hindi ko siya kinulong, hindi ko siya kinontrol, hindi siya kinonfine, at siya ay nakadisgrasya ulit, nakasuwag ng tao at namatay. Then yung baka po ay papatayin at yung pong may-ari ng baka ay papatayin din. No? Ano po ang reason? Ano ang dahilan? Bakit to papatayin yung may-ari ng baka? Kasi ang kaisipan po doon, dahil yung may-ari ng baka ay meron siyang gross negligence on his part. Na alam niya nang yung baka, ang alaga niyang hayop ay nakakadisgrasya
pinabayaan niya pa. No? Pinabayaan niya pa at nakapatay ng tao. So, ang tingin po doon, ikaw na may-ari ng baka dahil pinabayaan mo yung hayop mo at alam mo na yung hayop mo ay nanunuwag ng tao, ibig sabihin wala kang pagpapahalaga sa buhay ng tao. Kaya pinabayaan mo yung alaga mo. Kaya siya ay nakaswag ulit at siya ay nakapatay pa ng tao. Kaya ang penalty, papatayin yung baka at papatayin yung may-ari ng baka. So dahil sa kapabayaan mo, dahil sa negligence, tinuturing ho nila yan na gross negligence on the part of the owner. Pero meron hong pwedeng gawin yung may-ari ng baka. Pwede siyang mag-put up ng ransom. So sabi sa verse 30, however, a ransom may be imposed on him, and the death penalty will be commuted if he pays the amount imposed. So, para wag siyang maparusahan ng kamatayan, ang pwede niyang gawin, bayaran niya. Bayaran niya, no? Doon sa itinakdang halaga. Kaya, pero ito po ay, kumbaga, meron po itong special arrangement na kung papayag, no? Kung papayag po yung napatay na partido, kung papayag yung partido nung namatayan, na sila ay bayaran. So, ang choices nila ngayon, pwedeng piliin nila na kamatayan para doon sa may-ari ng hayop or yung itinakdang halaga ay bayaran. Pwede po yun. Maransom siya. So, if the ox gores a son or daughter, the same rule applies. Verse 32, if the ox gores a male or female slave, each owner must give their master 12 ounces of silver and the ox is to be stoned to death. No? So kung ang sinasabi naman po dito ay kung yung slave naman, ang kumbaga, ako po, meron akong slave, may alaga akong hayop at yung hayop ko ay na-disgrasya niya yung slave ko, then dapat bayaran yung slave and dapat patayin yung hayop. So, ang nakikita po natin dito ay ang principle of compensation, no? Equal compensation. May nakatakdang kabayaran para po doon sa nagawang kasalanan. Verse 33. So ito naman po ay yung nagpabaya ka naman at ang hayop ang nadisgrasya. Kanina ang pinag-uusapan natin yung hayop ang nakadisgrasya. Diba? Yung hayop ang nakapatay ng tao o nanuwag ng tao. At yung hayop ay pinabayaan ng may-ari, kaya nakadisgrasya ng tao. Ngayon naman, yung hayop ang nadisgrasya dahil nagpabaya yung tao. Sabi sa verse 33, if someone removes the cover from a cistern or digs one and fails to cover it, and an ox or donkey falls in, the owner of the cistern must make good the loss by compensating the animal's owner, but the dead animal will be his. So, meron ho akong balon. Ngayon, yung balon ko, hindi ko tinakpan. Yung hayop ni Kuya Elmer na alaga ay nahulog doon sa bangin, ay doon sa balon. No? Na-disgrasya yung hayop. So, ang aking pong kaparusahan ay babayaran ko si Kuya Elmer ng itinakdang halaga para doon sa hayop. Pero yung hayop, akin na. So, yun po yung patakaran nila doon. No? Now, kayo na lang po ang pumick up ng kung ano ang principle na nakapaloob dito. No? Anong tinuturong principle sa atin. But ito po ay patakaran eh. Remember, ito po ay yung tinatawag nating mispat. At itong mispat na ito, ang Diyos ang nagbigay. Hindi si Moses ang nagsabi nito. Ang Diyos ang nagsabi nito doon sa mga tao na dapat nilang sundin. Yun ang batas ng Diyos na ipinatutupad sa kanila.
Yun ang umiiral sa kanila pong community. Okay? So kaya kahit na it may sound weird to us, but again, this is in the scripture at this is God's mispat. This is God's system of justice or justice system ng Diyos. Ito, verse 35, if one person's ox hurts another so that it dies, they are to sell the live ox and divide the revenue from the sale. And they are also to divide the dead animal. So ito naman po, human to, tinalakay natin yung human to God, human to animals. Ngayon naman po, animals to animals. So ganito ka detalye ang Diyos sa pagbibigay ng patakaran sa kanila na kailangan nilang sundin. Na ultimo yung dalawang hayop ay nagkasakitan, di ba? May patakaran sila doon kung ano ang dapat gawin. Now, siguro sa atin hindi masyadong applicable ito kasi wala na ho tayong alagang baka maliban kung tayo po ay nasa probinsya at may alaga tayong mga hayop na ininegosyo natin. Pero dito sa atin, sa subdivision, wala naman tayong alagang mga hayop dyan na panghanap buhay natin. Kasi ito pong ox, bakit binibigyan ng emphasis ito? Kasi ito po ay may kinalaman sa kanilang kabuhayan. Ito po kasi ang kanilang pinagkukunan ng kanilang pagkain, pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Kaya napakahalagang talakayin ito sa kanila. Kaya sa atin wala naman tayong alagang mga donkey, wala tayong mga alagang ox dito. Ano yung pwede natin ipangpalit dito kumbaga, na may kinalaman sa kabuhayan natin. So ang punto ay hindi dapat napipinsala ang anumang pinagmumulan ng ating ikinabubuhay. Hindi dapat pinipinsala ng kapwa natin, hindi dapat pinipinsala tayo ng kapwa natin sa anumang pinagmumulan ng ating ikinabubuhay. Okay? Now, verse 36, but if it is known that the ox was in the habit of goring in the past, and the owner did not confine it, he must pay ox for ox, but the dead animal will be his. So again, ito po yung animal to animal na relationship. Now, after the animal tinalakay naman dito yung tungkol sa stealing. Sa verse 37. Ito pong verse 37, kaya meron pong open and close parenthesis na 22 verse 1. Kasi sa ibang Bible po, yung verse 37 ay verse 1 na sa chapter 22 ng Exodus. Okay? So verse 37, if someone steals an ox or a sheep and slaughters or sells it, he is to pay 5 oxen for an ox and 4 sheep for a sheep. So, ang usapan naman po dito ay nakawan. So, kung meron daw pong nagnakaw ng ox, tapos kinatay niya ito, tapos pinagbili niya ito, ang kaparusahan sa kanya, kapag siya po ay nahuli na siya yung nagnakaw, dahil hindi na ma-recover yung kinatay na hayop, dahil naibenta na, babayaran niya yon ng 5 doble. So kumbaga, kung isang baka, yung ninakaw niya, kinatay, binenta, nahuli siya, babayaran niya yon ng 5 baka. Okay? Now, kung ang ninakaw niya naman ay yung pong sheep o yung tupa, at kinatay, binenta, nahuli siya, babayaran niya naman ng 4 na doble. Pagka baka, 5 doble. Pagka tupa, 4 na doble. So bakit to? Kasi nung time nila, rare ang baka. At ginagamit nila ito pang bungkal ng lupa, pang araro. So, kaya dito makikita po natin kung anong itinuturo ng Torah sa atin. Na mas malaki ang halaga ng ninakaw mo, mas malaki ang kabayaran na ibabayad mo. Kasi mas mahal ang baka kaysa sa tupa.
Okay? Kaya po, dahil mas mahal ang baka, mas mahal ang kabayaran niya kaysa doon sa tupa. Kaya po, 5 doble ng baka, 4 na doble lang ng tupa. The point here is, kung meron kang ginawang kasalanan, mayroong karampatang kabayaran. At kung malaki ang kasalanan ginawa, malaki ang nakatapat na kaparusahan. Okay? So, Exodus 22 na po tayo. Mamaya po, babasahin ko ito sa Tagalog para mas higit nating ma-internalize. No? Ito pong chapter 22. Now remember, ulit-ulitin ko po na ang Bible ay hindi sinulat na may chapter at may verse. Kaya ito ay tuloy-tuloy lang ito. Kumbaga, ang context pa rin po nitong chapter 22 is the same context that we have nung pang sa chapter 20, 21, itong hanggang 22. Now, ang pinag-uusapan po rin po dito ay nakawan. Nakawan ng hayop at nakita po natin no, kung ano ang karampatang kaparusahan. Now, bakit kaya tinatalakay ng Diyos ito sa kanila? Well, ibig sabihin po, ay may mga nangyayaring ganito. May nangyayari pong nakawan doon sa kanilang community o doon sa bayan ng Israel. No? Sa verse 1 po sabi, if a thief caught in the act of breaking in is beaten to death, it is not murder. Puntahan ko po sa Tagalog. Yan. Sahin ko po sa Tagalog. Kapag ang isang tao'y nagnakaw ng baka o tupa at ito'y pinatay o ipinagbili, papalitan niya ito. 5 ang ipapalit sa isang baka at 4 naman sa isang tupa. Yan po yung kanina, sa verse 37 natin, na verse 1 naman sa chapter 22. Magulo, no? So, chapter 22, verse 2, sabi po dito sa Tagalog, verse 2 na siya, pero verse 1 sa English. Kailangan siyang magbayad. Kung walang ibabayad siya, ang ipagbibili at ang pinagbilhan ng ibabayad sa kanyang ninakaw. Kung ang ninakaw naman ay makita sa kanya at buhay pa, doble lamang ang ibabayad niya. Kapag ang magnanakaw ay pumasok ng gabi at siya'y napatay ng may-ari ng bahay, walang pananagutan ng nakapatay. Kung ang pagkapatay ay naganap pagkasikat ng araw, mananagot ang nakapatay. Gulo. Anong ibig sabihin? Halimbawa ho, no? May magnanakaw, pumasok sa inyong tahanan. Pagpasok niya sa inyong tahanan, gabi, nung pinagnakawan kayo, at napatay niyo siya. So kung napatay niyo siya, hindi ka pwedeng i-charge ng murder. Remember, mahalaga po ito kasi kapag ka-charge ka ng murder, kamatayan ang magiging kaparusahan mo. So, pero pag pinasok ka ng gabi at napatay mo yung magnanakaw ng gabi, hindi ka ma-charge ng murder. Ang dahilan po, kasi pag gabi, hindi mo kasi nakikita yung magnanakaw. Now, lagay natin ito sa context nila ha, wala pa pong kuryente nun. Wala pa pong kuryente nun. So, kung napasok sila at napatay nila ng gabi, hindi sila pwedeng i-charge ng murder. Ang dahilan kasi hindi mo nakikita yung magnanakaw kung ilan sila at hindi mo alam kung may dala silang mga sandata na makakapinsala sa iyo at ikaw ang mapatay. Kaya hindi ka i-charge ng murder. Pero kung pinagnakawan ka araw, pag pinagnakawan ka araw, okay, at napatay mo siya, i-charge ka ng murder. Bakit? Kasi araw eh. Nakikita mo kung may dala siyang sandata, nakikita mo kung mayroon siyang, kung ang ninanakaw niya lang ay property mo, ay hindi ay i-charge ka ng murder kung siya ay napatay mo. Pero gabi, hindi.
So kaya pag pinagnakawan ka ng gabi, napatay mo, hindi murder. Pero pag pinagnakawan ka ng araw, napatay mo, murder. So yun po yung patakaran nila. Ang reason nga doon, kasi pag araw, kita mo kung ilan sila, kung may dala siyang, meron siyang dalang deadly weapon, at pwede kanyang mapatay. Kasi ang reason din po doon, hindi ka pwedeng pumatay ng tao kung ang ninanakaw lang sa iyo ay property mo. Ang reason, kasi mas mahalaga ang buhay ng tao, kahit magnanakaw pa siya, mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa gamit. Okay? Yung kanina po, mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa hayop. Although sa panahon natin ngayon, parang may mga tao pong mas mahalaga na ang buhay ng hayop kaysa sa tao eh. Hindi ba? Pero never ho na ganyan ang naging ano ng Bible na mas mahalaga pa ang buhay ng hayop kaysa sa tao. Hindi po kahit ilan in-endorse ng Bible yan. Ang Diyos po, laging mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa hayop. Laging mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa bagay. So kaya, siguro isipin natin, magnanakaw naman siya eh. Di ba? Magnanakaw naman siya eh. Yun, kung napatay mo na may pagtatangka sa buhay mo, no? Kahit araw, hindi ka ma-charge ng murder. Kasi, kumbaga, self-defense, kesa ikaw ang mapatay. Eh may dala siyang, kunyari, may dala-dala siyang patalin eh. O ikaw ang sasaksakin eh. Ikaw ang mapapatay. So, kaya, kung sa araw, pinagnakawan ka, at wala naman dalang sandata yung tao, at yung ninanakaw na lang ay bagay sa bahay mo, hindi mo siya pwedeng patayin. Kasi pag pinatay mo siya, matcha-charge ka ng murder. Now, ulitin ko lang po ito po ay batas nila. Hindi ko po sinasabing ito ang gawin natin ngayon. Pinag-aaralan lang ho natin ang Bible. Pinag-aaralan ho natin kung ano ang patakaran ng Diyos na ibinigay sa kanila. Now, verse 3, if what he stole is found alive in his possession, verse 2, pati ako narilito dito sa number ko. Verse 2, unless it happens after sunrise, in which case it is murder. A thief must make restitution, so if he has nothing, he himself is to be sold to make good the loss from the theft. Meaning, nahuli siya sa pagnanakaw niya. Dapat bayaran niya yung kanyang ninakaw. Okay? Bayaran niya. Kung wala ho siyang pambayad, hindi niya mababayaran yung kanyang sarili, hindi niya matutubos, kumbaga, o hindi niya mababayaran yung ninakaw niya, siya po ang ibebenta. Yung magnanakaw. So, kaya kung hindi mo siya napatay, wala namang pagtatangka sa buhay mo, at property lang ang kinukuha sa iyo, nahuli mo, so yung magnanakaw po, babayaran dapat yung ninakaw sa iyo. Kahit hindi niya nakuha, babayaran na yun. Okay? Ngayon, wala siyang pambayad, kaya nga nagnanakaw siguro, walang pera eh. Di ba? Ano ibabayad nun? So ang gagawin po nung nakahuli, siya ang ibebenta. Okay? Ibebenta siya, gagawin siyang slave. Okay? At yung pagiging slave niya, slave for life yon. Now, yung napagbentahan sa kanya, yun ang ibibigay sa iyo na pinagnanakawan. Kaya kung hindi nakuha yung gamit mo, tubo ka pa. Di ba? Na kung mapapansin niyo po, mga kapatid, sa mga ano na ito, wala ho silang kulong. Walang kulong. Kaya po sa Diyos po, ang patakaran ng Diyos, walang incarceration, walang kulong. Ang patakaran ng Diyos ay compensation. Iko-compensate mo yung tao. Hindi mo ikukulong. Okay? Ang reason po nila doon is para yung tao na nagkasala, makapagpatuloy pa siya sa buhay niya. Kasi kung kinakailangan niyang magbayad sa iyo, paano siya makakapaghanap buhay kung nakakulong siya? So hindi ka na nabayaran, napinsala pa siya, hindi siya nakapagpatuloy sa buhay niya. Ikaw, na ang satisfaction mo lang, nakulong siya. Pero,
Kumbaga kung nanakawan ka na. So kaya ang prinsipyo po ng Diyos is just compensation. Alright? So kaya siya, ang kaparusahan ng magnanakaw is ibebenta siya as slave, and then tapos yung napagbilan, yun na ibabayad mo sa pinagnakawan, tapos siya naman makakapagpatuloy pa rin siya sa buhay niya, pero yun nga lang, siya ay slave na. Wala na siyang freedom sa sarili niya. Yun ang kaparusahan niya. Pero hindi siya nakakulong. Now, verse 4 or verse 3, if what he stole is found alive in his possession, he is to pay double, no matter whether it is an ox or a donkey or a sheep. Kanina po, di ba? Pag ang ninakaw ay, o pag ang hayop ay baka, 5 doble. Pagka tupa, 4 na doble. Pero sa pagkakataon pong ito, yung pong ninakaw niya, ang ninakaw dito ay ano po no, hayop At nakita pa sa kanya na buhay pa. Buhay pa, hindi pa nakata, hindi pa nabenta, buhay pa. Ang gagawin niya po, babayad siya ng doble. Buhay pa Hindi naman patay So babayad siya ng doble. Pag patay, 5 beses. Pag buhay, 2 doble. At yun, kahit na baka pa siya, kahit na donkey pa siya, kahit na sheep pa siya. Nasundan niyo po? Yun. So kaya nga, kasi pagpatay, wala na hindi na wala na wala na yung hayop Eto buhay, mababalik pa sa yung hayop Pero dadagdagan niya ng isa. Okay? Dadagdagan niya ng isa. Yun ang kaparusahan. Verse 4, if a person causes a field or vineyard to be grazed over or lets his animal loose to graze in someone else's field, he is to make restitution from the best produce of his own field and vineyard. Ano pong kaso nito? Nakakawala yung hayop mo na alaga. At sa pagkawala niya, ay inano po, yung bukid mo, pinagkakain yung mga halaman mo doon. Yung aanihin mo na kamatis ay pinagkakain, nasira. Yun po yung kaso dito, no? So kailangan bayaran mo yon, yung pininsala ng hayop mo. Fair enough, di ba? Hindi mo pwede sabihin, hayop yan, di niya alam ang ginagawa niya Hindi kasi dapat nasa control mo. Hindi mo pwedeng pabayaan yung alaga mo na makapinsala ng ibang pananim. Alright? Tagalogin nga ho natin. Sabi po dito sa chapter 22, verse 5, kapag ang hayop na alaga ay nakawala at nakapanira sa bukid ng iba, papalitan ng may-ari ang anumang nasira ng kanyang hayop. Ang ibabayad niya ay ang pinakamainam na ani ng kanyang bukirin. So, ibig sabihin, nakapaminsala yung hayop mo, ang ibabayad mo sa doon sa napinsala mo, yung pinakamainam sa iyo, hindi yung tira-tirahan mo. O ito na lang sa iyo, ito na lang natira Wala na Hindi uubra yun. No? Kailangan yung pinakamainam ang ibabayad mo doon sa napinsala mo. Okay? Verse 7, verse 6, kapag may nagsiga, pati pagsisiga, tinalakay sa Bible, di ba? Kaya ingat kayo sa pagsisiga. Kapag may nagsiga, kumalat ang apoy at nakasunog ng mga inani ng pananim ng iba, ito ay babayaran ng nagsiga. Fair enough, di ba? Nagsindi ka dyan, kumalat yung apoy, tumawid yung sa kapila, sinira yung pananim nila, dahil sa pagsisiga mo, bayad ka. At ang ibabayad mo doon dapat yung pinakamainam, hindi yung tira-tirahan mo. So, prinsipyo po mga kapatid, kung nakapinsala ka, bayaran mo. Bayaran mo. Kung nakapinsala ka ng kapwa mo, bayaran mo. No? Now, hindi lang po yan, mga kapatid. Hindi lang hayop na nakakawala sa bukirin ng iba,
Hindi lang yung nagsigaka. Ito po, verse 7. Kapag ang salapi o anumang ari-arian ng isang tao'y ipinagkatiwala sa kanyang kapwa at ang mga ito'y nawala sa bahay, pagbabayarin ng doble ang kumuha kapag ito'y mahuli. Now, siguro kung hindi ho natin papansinin ito, pero alam ho natin na malaking issue to eh. Di ba? Kaya kasi Tagalog yung binabasa ko eh. Ayan, sa verse 6. If a person entrusts a neighbor with money or goods, and they are stolen from the trustee's house, then if the thief is found, he must pay double. Kunyari, meron nung ipinagkatiwalang pera sa akin. Inuwi ko sa bahay. Nawala. Nahuli yung kumuha. Yung pong nahuling kumuha, magbabayad ng doble. Kaya kung ang ipinagkatiwala sa akin ay kunyari po ay 5,000, nawala yung 5,000, nahuli yung kumuha, bayad siya ng 10,000. So, babalik yung 5,000, babayaran niya pa ng another 5,000. So, kaya bali 10,000. Tama ba yun? O balik sa iyo yung 5,000, bayad siya ng 10,000 kasi doble nung ninakaw eh. Kung ganun po yung interpretasyon. Di ba? Basahin ulit natin. Sabi diyan, kapag ang salapi o anumang ari-arian ng isang tao'y pinagkatiwala sa kanyang kapwa at ang mga ito'y nawala sa bahay, pagbabayarin ng doble ang kumuha kapag ito'y mahuli. So, 10,000 ba o 15,000? So, kasi ninakaw, 5,000. Eh nahuli, doble ang bayad. So, ibig sabihin po, yung ninakaw, hindi na alam kung nasaan. Maaring nagastos na. Maaring nawala na. Saan? Kaya ang ibabalik niya, 10,000. Ano, doble. Okay? 10,000. So, now, paano kung di nahuli magnanakaw? Meron din ho yan, sabi niya sa verse 8. Tingnan natin sa verse 8. Kung hindi naman mahuli ang nagnakaw, ang pinagkatiwalaan ay panunumpain sa harapan ng Diyos para patunayang wala siyang kinalaman sa pagkawala ng inihabilin sa kanya. So, pinagkatiwala yung 5,000 sa akin. Pinagkatiwala yung 5,000, inuwi ko sa bahay, may nagnakaw, hindi nahuli yung nagnakaw, ako ngayon na pinagkatiwalaan ng 5,000, manunumpa ako sa harapan ng Diyos. Hindi po ito yung Diyos na yung Diyos na ang Panginoon natin. Yung ginamit po kasi dito, panunumpain siya sa harapan ng mga judges. Doon sa harapan ng mga huhusga. Doon sa harapan ng mga maglilitis. Kasi lilitisin po yan eh. So papatawag siya. At pag sinabi po nung, kunyari ako yon, pinagkatiwala sa akin, inuwi ko sa bahay, nawala, di nahuli yung nagnakaw. Papapanumpain ako sa harapan ng mga judges na hindi ako ang may kasalanan. No? Oo nga, pinagkatiwala sa akin yan, pero hindi ko kinupit yan. Wala akong alam dyan. Nawala, ninakaw eh. Hindi na natin mahuli kung sino nagnakaw eh. So kaya haharap ako sa mga naglilitis at wala akong kinalaman dyan. Now, pwedeng sabihin ng mga humuhusga, hindi kami naniniwala sa iyo. May mga inconsistencies ka. Hindi kami naniniwala sa iyo. Kaya ikaw na pinagkatiwalaan, dahil pinagkatiwala sa iyo yung pera, ikaw ang magbabayad nun. Kasi hindi sila naniniwala sa iyo.
Okay? So, basahin nun natin. Kung hindi naman mahuli ang nagnakaw, ang pinagkatiwalaan ay panunumpain sa harapan ng Diyos para patunayang wala siyang kinalaman sa pagkawala ng inihabilin sa kanya. Verse 9. Anumang usapin tungkol sa pang-aangkin ng nawawalang asno, baka, tupa, damito, anumang bagay ay dadalhin sa harapan ng Diyos. Ang mapatunayan ng aangkin lamang ay magbabayad ng doble sa tunay na may at. So, kaya kung pinaniwalaan ho ako pagkatapos ng paglilitis, pinaniwalaan ako na wala talaga akong kinalaman, pinagkatiwala sa akin, inuwi ko sa bahay, may nagnakaw, hindi nahuli yung magnanakaw. Ako ngayon ang manunumpa sa harapan ng mga judges na wala rin akong alam dyan. At pinaniwalaan ako na wala akong kinalaman dyan, then nandoon na po siya sa account nung nagtiwala ng pera sa kanya. Mahirap talaga pag pera ang usapan no? Nakakalito So, sabi po dyan, in every case of dispute over ownership, whether of an ox, donkey, a sheep, clothing, or any missing property, where one person says, this is mine, both parties are to come before God, and the one whom God condemns must pay the other one double. Okay? Verse ano na ho tayo? Verse 9. Ayun na, binasa na natin. No? Anumang usapin tungkol sa pag-aangkin ng nawawalang asno, baka, tupa. Kasi ito yung common na ninanakaw sa kanila At ang sabi diyan, anumang bagay ay dadalhin sa harapan ng Diyos. Ulitin ko, hindi ito Diyos na, judges ito. Yung mga lumilitis. Ang mapatunayan ng aangkin lamang ay magbabayad ng doble sa tunay na may-ari. So, mapatunayang ng nagsisinungaling, siya ang magbabayad. Verse 10, kung mamatay, mapinsala o inagaw ang isang asno, baka, tupa, anumang hayop na paalaga, ngunit walang nakakita sa pangyayari, ang nag-aalaga ay manunumpa sa harapan ni Yahweh upang patunayan na wala siyang kinalaman sa pangyayari. Ito'y dapat paniwalaan ng may-ari at wala ng pananagutan ang tagapag-alaga. So, may alaga akong hayop, pinaalaga ako kay Kuya Elmer. Sorry, Kuya Elmer, ikaw kasi nasa harapan. Kuya Elmer, na-disgrasya yung hayop, wala akong pananagutan yung si Kuya Elmer, tagapag-alaga. Okay? Now, pati sa hiraman ho. Verse 13 muna tayo. Ngunit kung ninakaw ang hayop, magbabayad ang tagapag-alaga. Bakit? Kasi nagpabaya. No? Pinaalaga ko kay Kuya Elmer ay dapat inaalagaan ng hayop. Ang ginawa, pakanta-kanta lang. Di ba? Pakanta-kanta lang siya doon. Hindi iniintindi yung pinaalaga sa kanya. At ninakaw ang hayop. Yan. Panay daw ang YouTube. Ninakaw yung hayop, bayad si Kuya Elmer. No? Babayad yung tagapag-alaga. Verse 13. Kung ang hayop naman ay pinatay ng isang hayop na mabangis, ipapakita ng tagapag-alaga ang bahaging natira at wala siyang pananagutan. So, gawa. Kayo YouTube ni Kuya Elmer. Yung pinaalaga kong hayop sa kanya ay inatake ng mga aso, nilapa ng mga aso. So, ang gagawin ni Kuya Elmer, dadali niya sa akin yung pira-piraso ng hayop na pinaalaga ko. So, ito, katunayan, nilapa ng aso yan. So, ligtas na siya kahit nag-YouTube lang siya. Ligtas na siya kasi nilapa ng mga hayop So, wala na siyang pananagutan doon. Sabi po dyan, no? Verse 14, kapag ang isang tao ay nanghiram ng isang hayop at ito'y namatay o napinsala ng hindi nakikita ng may-ari, babayaran ito na nanghiram. May alaga akong hayop. No? Ginagamit ko sa pag-aararo.
Eh si Kuya Elmer, kapitbahay ko rin yung lupa. Medyo may sakit yung kalabaw niya. Sabi niya, Pastor, pahiram muna ng kalabaw mo at ako'y mag-aararo. Mabibitin ako sa aking pagdating ng tag-ulan. So, pinagamit ko yung aking yung aking kalabaw para makapag-araro. Ano po ang sabi diyan? Kapag ang isang tao'y nanghiram ng isang hayop at ito'y namatay o napinsala ng hindi nakikita ng may-ari, babayaran ito ng nanghiram. So habang ginagamit ni Kuya Elmer yung hayop, yung kalabaw ko, na pilay o na disgrasya, babayaran yon ng hiram. Pero meron din pong ibang pasubali. Ngunit kung naroon ang may-ari, yan, ito'y hindi ito babayaran, lalo na kung inupahan. Ang upa ang magiging kabayaran. So, hiniram ni Kuya Elmer, nandun kaming dalawa, nandun ako habang nag-aararo siya, na-disgrasya yung hayop, walang babayaran si Kuya Elmer. Kasi nasa akin ang pananagutan, nandun kayo, dapat inawat mo. Dapat pinigil mo. So, ganun po yun. Okay? So, kaya, pero, kung ang usapan, uupahan ko sa iyo yung kalabaw mo, yung namang ginagamit, uupahan ko sa iyo, gagamitin ko. Na-disgrasya yung hayop, walang pananagutan yung umupa. Ang may pananagutan ko, yung may-ari, yung inupahan. Kasi, para silang pumasok sa isang kasunduan, business na yon. Okay? So yung kabayaran, yung pinambayad niya sa upa, yun na po yung pangsagot doon sa kung nagkasakit yung hayop, kung nagtapilok yung hayop, o nadisgrasya yung hayop. So, mga kapatid, hindi ko po alam kung paano ilalapat ito sa ating pangkasalukuyang kapanahunan. Mga patakaran na ito ng ating Panginoon na binigay po sa mga Israelita. But of course, one thing is very clear. Nakita po natin dito na merong patakaran na binigay ang Diyos na kailangan nilang sundin at upang magkaroon ng kaayusan sa kanilang bayan. Kapag hindi ito sinunod, doon po nagkakaroon ng problema. Although hindi ho dinitalye dito lahat ng dapat nating alam at lahat ng ating katanungan ay hindi sinasagot dito. But the principle that we can learn out of this, mga kapatid, ang Diyos ay nagtatakda ng mga patakaran, mga alituntunin upang ito ay ating sundin upang hindi tayo magkaroon ng kaguluhan at tayo ay magkaroon ng kaayusan. At sa anumang kasalanang nagawa, ito ay laging merong compensation, merong pong equivalent na kaparusahan. Malaki ang kasalanan, malaki ang kaparusahan. Maliit ang kasalanan, maliit ang kaparusahan. At tinignan din natin dito kung ano yung mga karapatan ng isang alipin, karapatan ng isang master, ano ang relasyon ng tao sa tao, relasyon ng tao sa Diyos, relasyon ng tao sa hayop, yung hayop sa hayop. At later makikita ho natin na ipapakita din ng Diyos sa atin na mas mahalaga ang hayop kaysa sa halaman. Mas mahalaga ang tao kaysa sa hayop, pero mas mahalaga ang hayop kaysa sa halaman. Okay? So yun po yung order ng kumbaga yung hierarchy ng Diyos sa kanyang nilikha. Alright? So tayo po ay tumayo, tayo po ay tapos na sa ating pagbibiti sa umagang ito.